Ngayon, since hindi mo pa nagagamit yung brow powder mo, tuturuan kita kung paano mo siya gagamitin. May dalawang paraan kung paano gamitin yung brow powder. Pwedeng dry, pwedeng wet. Parang foundation. So, subukan mo muna siya ng dry na ipanulat dito sa likod ng kamay mo, ha? So, kung yari, kumuha ka ng isang pigment dyan, tapos iganyan mo siya sa kamay mo. Yan. Pwede mo rin siyang gamitin ng dry. Parang magiging powdery yung finish. Marami rin kasing merong gusto nito. Pero, yung rason kung bakit gustong-gusto namin ng brow powders is because napaka-versatile niya. Maliban sa yung powdery finish, pwede mo rin kasi siyang gawin na parang pomade. Gagamitan lang natin siya ng setting spray. So, hanapin mo yung ganito mo na brush, yung angled brush mo. So, tatry natin ngayon na may setting spray para makita mo. So, kunin mo yung settings. Hindi pwedeng fixing spray, ha? Dapat setting spray. Or facial mist. Usually, kung meron kang eyebrow powder, meron siyang slot para dun sa brush na maliit. Mag-spray ka dyan ng kaunti. Kasi, yung brush mo yung babasain mo. Hindi mo babasain yung mismong brow powder. Babasain mo lang siya ng konti. So, this works like watercolor, Karen. Which means, the more water you put, the less pigmented it will become. So, tatansyahin mo. Dapat hindi siya basang-basa para maging pasty lang yung consistency niya. So, kukuha ka ng konti, tapos ipunas mo ng ganyan, tapos tsaka ka ngayon kumuha, tapos itry mo siyang ipanulat. Tignan mo, magkaiba na siya. Para na siyang pomade. Yan. Ito yung gagawin natin ngayon. So, magdo-drawing na tayo, no? Magdo-drawing tayo ng wet application. Tandaan mo, wag mong dadamihan masyado yung product na nilalagay mo. So, magsa-start ako, kukunin ko yung brow powder ko, and then kukuha ako dun sa lighter na shade. Kasi usually, kapag bumili ka ng brow powder, meron siyang iba't ibang shade. Dun ka muna sa pang-light, kasi mag-outline muna tayo. Pero ang kukunin ko na is gray para makita mo kung saan pumupunta yung brush ko. So, yung brows mo, meron siyang mga lampas-lampas, huwag mong papansinin yung mga lampas. Huwag kang mag-outline outside of them, just do that inside. So, ang una mong gagawin is from the head. Ito yung standard size natin ng angled brush, no? From the head, bibilang ka ng 1, 2, dito ka sa pangatlo magsa-start. Yan. So, make sure na wala masyadong product and nag-outline ka pa lang. Huwag mong gagayahin yung sa akin na sobrang dark. Important, bago matuyo yung product, yung matitira, i-drawing mo na papunta sa head. Tapos, i-erase mo na yung head na marker mo. Dito naman tayo sa taas, Karen, no? Kuha ka ulit ng konting setting spray. And then, i-dip mo ulit yung product mo. So, kung nakikita mo yung sa akin, Karen, no, ito yung mga hairs ko. Hindi ko siya i-drawing lampas ng hairs. Ibaba mo siya ng konti. So, dun ako mismo sa hairs nagdo-drawing. Kita mo? So, bibilang ka ulit 1, 2, dito ka sa pangatlo. Tapos, papunta ka dito sa arch. Pero, bago mo gawin yan, things, do not close it off here. So, wag ka na magdo-drawing dito. And then, dapat parallel yung linya. So, kung paano yung dito, ganun din yung sa ilalim. Hindi siya lumuluwag, hindi siya sumisikip. Ayan, very good. So, ngayon, tanggalin mo na yung marka nung arch and nung brow bone. Kuha ulit tayo ng product. Para ma-drawing mo yung arch, wag mo siyang i-drawing ng ganito. Wag yung i-connect mo lang siya. Kasi pag kinonnect mo lang siya, ang mangyayari, magfo-form siya ng parang dulo ng triangle. You rest your brush on the last area of the line at the top, and then you slowly curve it towards the tail. Kita mo? Ganyan. So that this area doesn't look too pointed. Dinarkan ko yung akin, Karen, ah. Kita mo? Tapos, dito na tayo sa ilalim. So, mula dito, papunta dito. Yan. Dapat yung tail, magmi-meet sila at a point. Hindi siya dapat magmumukhang parang chunky dito sa dulo. Para maganda yung pagkaka-brow powder natin. Kasi nga ang powder para siyang eyeshadow. Kuha ka nito, pencil brush ang tawag dito. Ang pencil brush, pabilog yung kanyang ferrule. Ito, yung gitna pabilog. Tapos para siyang dulo ng lapis. Kaya siya tinawag na pencil brush. Maliit lang siya. So ngayon, mag-shading na tayo. So kunin mo na ngayon yung, para matry din natin yung dry application. Tapos, top of my excess, ha, magsimula ka na ngayon mag-shade. Dito ka muna sa dulo mag-shade. And then as you go towards the center, mas maglalighten yung pigment. Parang eyeshadow din. Pag dumikit na siya sa balat, wala ka na masyadong madadala dun sa ibang areas na lalagyan mo ng brows. Pero, pwede mo rin gawitin yung angled brush mo kung gusto mo na yun din yung pangkilay mo. Tapos, wet application naman yon. Yan. Depende naman sa gusto mo. Buhay mo naman yan. Nakapag-abroad ka na nga eh.
Okay. So, ituloy mo lang siya na ganyan. Kung mapapansin mo, yung mga areas na kulang ng pigment, yan pwede natin yung daanan ng wet application. Tapos dito din. Dito light na lang. Ito yung usual na technique na ginagamit nila sa thigh brows. Hindi lang maganda yung sa akin kasi makapal yung outline ko kasi kailangan makita mo. Dito sa dulo, kunin mo na yung darker na shades. Kailangan kasi mas dark yung dulo natin kasi glam brows to ang ginagawa natin. So, darken mo ng konti yung dulo. So, meron ka bang sparse areas? Kung meron, daanan mo na siya nung wet application. Yan, katulad nung sa akin, meron akong kalbo dito. Una is lilinisan natin yung dito sa ilalim. Kunin mo yung concealer mo, and then yung iyong brush mo na panglinis. Kumuha ka lang ng konti. Yan. Sa akin, dadamihan ko para makita mo, ha? Okay. So, lilinisan muna natin siya dito sa loob para mas sharp siya. So, every time na naglalagay ka ng concealer, dahil mabilis mag-dry yung concealers natin, no? Kung yari, nilagyan mo siya from here until here, hilain mo na siya pababa. Yan, para ma-blend out yung concealer. Again, you don't need to use this much. Once you're done with this area, you go ahead and proceed to the other areas. Next, dito naman tayo sa taas. Sa taas naman, ang gagamitin mo na concealer is yung kakulay mo. Yung itong area ng hand natin, nakapatong dito. Tapos, lilinisan natin siya from here only. Kasi dito may gagawin pa tayo dyan. Gagamitin natin yung got to be mo. Ayan. And then, just carefully carve it until the tail. Try natin si got to be. Isi-squeeze mo to ng konti hanggang may konting lumabas. Tapos, yung spoolie mo, igaganyan mo lang. Idadaan mo lang ng ganyan. Para may konti lang na mailagay. Hindi kailangan sobrang dami. You are going to back comb first, okay? But you can't touch your skin anymore because we already applied brow powder. You have to back comb until malagyan yung ilalim ng hair. Once nalagyan, i-comb mo na siya towards the right direction para lumabas yung mga hairs mo. Pwede naman na ang meron lang is ito, brow powder lang. Pwede namang meron din tayong brow gel. Optional siya. Okay? So, kung gusto mo na mas kita yung hairs, yan, pwede mo na siyang lagyan ng brow gel. Actually, may isang level pa on top of this. Like, you can even, like, if you really wanna go extra, you can even use a brow pen. So, para makita pa yung hairs, pwede mo siyang daanan ng brow pen and lagyan pa ng konting texture. Yan. Pero optional naman na to. Yan, lalo na dito sa harap or kung may mga kalbo na areas yan. But that's totally optional. Kasi as you can see, if you put a brow pen, pag lumayo ka, meron talaga yung illusion na merong hairs.